dapat ako mag-share sa anumang blessings na natatanggap ko. Kasi kung hindi dahil sa Diyos, hindi rin tayo pagpalain ni Lord kahit anong pagsisikap na gagawin natin. Masaya po ang feeling na paglilingkod sa kanila, nag-e-enjoy po ako. Masasabi ko pong hindi kami pinababayaan ni Lord kasi patuloy din kami binibigyan ni Lord ng mga blessings. Hindi kami nawawalan, hindi kami ni Lord pinapabayaan din na magutom. Tapos yung tahanan namin, di tulad na dati na palagi na lang nag-aaway. Ngayon, tahimik na yung tahanan namin, maganda ng relasyon ng pamilya namin. At unti-unti rin ang pagbabago ng buhay ko kasi dati masungit ako, kulang ako sa pasensya, saka selfish ako. Hindi ako marunong magbigay talaga. Sabi ni Lord, magbigay ka at ika'y bibigyan. Hustong takal, siksik, liglig, umaapaw. Kasi kung anong takalan ang ginamit mo sa iba, yun din ang takalan na gagamitin ng Diyos sa iyo. Ako po si Brother Marvin Abarca na isang miyembro ng music ministry ng Children of Light, Catholic Charismatic Community. At ako rin po ay naglilingkod sa ating mga kapatid na nasa lansangan na tinatawag nating young ones sa pamamagitan ng pagtugtog ng gitara. Dito na patunayan ko na mababait din naman sila, lalo na nung nagtapos sila ng LSS or Life and the Spirit Seminar, na talagang sila ay masunurin na. Pag sinasabing luluhod, sila po ay lumuluhod. Ngunit mayroon pa rin kunting nag-iingay kunti. Hanggang ngayon, ako ay naglilingkod sa kanila sa pamamagitan ng pagtugtog ng gitara every Monday. Nabasa ko sa Bible, na pag nilay-nilayan ko ang sinabi ni San Mateo sa chapter 25, verse 40. Sinabi niya dito, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. Masabi ko pong sa pamamagitan ng pagsaserve sa kanila or paglilingkod sa kanila, talaga pong nakaka-bless yung paglilingkod sa kanila. Ako si Sister Pat Granada, nagsiserve sa mga young ones. Tuwing Monday, ako ang nagprepare ng kanilang pagkain, kung ano ipipiding sa kanila tuwing kami ay nagpapakain. At hindi lang ako ang naghahanda, ako ang nagluluto, ako ang nagbabalot, magdamag ako ay abalang-abala sa paghahanda ng pagkain sa ating mga kapatid na nakikita ko na pinakamaaba sa lipunan natin. Pero sa paglilingkod sa ating mga kapatid na mahihirap, nakikita ko yung gumagaling ako, lumalakas ako, kahit ako'y pagod. Hindi ko maramdaman yung pagod, bagkos kung hindi ako makapaglingkod, para pa akong nanghihina. At hinahanap na ng aking katawan ang pagsiserve sa kanila tuwing Monday. At ganun pa man, sa paglilingkod sa ating mga kapatid na ito, marami akong nakikita na naging salamin sa buhay ko. Na mapalad pa pala ako kahit ako'y mahirap dahil meron pa palang mas mahirap. Pero ganun pa man sa ganun paraan, nakapadama ako ng pagmamahal sa aking kapwa. Pag Lunes, ang ginagawa ko, yung nagbibigay ako ng mga number sa mga young ones, saka yung inaayos ko sila pag pagpapasok sa loob, para makaupo sila lahat, ganyan, para hindi sila magkakagulo sa loob. Sa paglilingkod sa young one, una, yung nagkaroon ako ng kagalakan ng loob, at saka hindi ako napipilitan na magsiserve. Una sa lahat, yung nagkaroon ako ng kababaan loob dahil sa mga young ones makulit, di ba? Makulit, talagang napakakulit yan pag Pero hindi ko talagang isa pa yung hindi lang sa kababaan loob, nandoon yung hindi ako nagkakasakit, yung mga ibang yung mga biyaya sa akin. Talagang maraming biyayang pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Di ba? Sabi ng Panginoon na pag tayo naglingkod sa mga taong ganyan na hindi ko na inaantay pa na mayroon pang kapalit na ibibigay sa akin. Ako po si Evangeline Bello. Ako rin po isang nagtulong na nagpapakain sa young ones tuwing Lunes.
Ako po ang nakaatang sa akin ay pagmamudirit sa kanila. Tinuturuan po sila ng mga awitin, ng mga Diyos na awit. At isa pong layunin po sa aming pagpifig sa kanila ay para silang mahubog, na parang matuto silang mamuhay ng maayos. Ako rin po ang inaatang sa akin pagkatapos ng mga gawain, pagkatapos ng mass, pagtatawag ng mga numero na para sila maayos na magpila, magkuha ng pagkain, para hindi po sila magtulakan pag magbigay na ng pagkain. Ang nararamdaman ko po tuwing sa mga young ones, parang nakita mo rin po na kayo, para bang anak mo rin na inuhubog mo sila, tinuturuan ng magandang asal. Pag sila'y mapalayo sa iyong paningin, parang hinahanap-hanap mo po. Ako po si Sister Tess Castel, isa po sa naglilingkod sa mga young ones. Ang gawain ko po, alas 5 pa lang ng umaga, ako na po ang nagbubukas. Hindi ko na po iniintay na dumami pa kasi pagkaintayin mo ang alas 6, talagang mag-ano na sila, yung magsisiksika na sila pagpasok. Sa mga young ones din po ang masabi ko lang na kulang talaga po sila sa disiplina. Pero kung hubugin mo sila sa salita ng Panginoon, tuturuan mo sila sa pananamit, dahil sabi ko sa kanila, hindi naman kumo young ones, manamit sila ng mabaho. Pagka mag-attend sila ng ganong gawain tuwing Lunes lang naman, nakikiusap din kami na magsuot sila ng maayos naman. Kaya mula noon, nag-ayos sila ng mabuti, kaya hindi na po sila sasabi na mabaho sila. Yun. Tapos, pagdating po ng bigayan po ng pagkain, dinidisiplina din po namin na isang pagkain, isang tao, sumusunod din naman po. Pakiramdam ko sa akin sarili sa pagsiserve ko sa mga young ones. Parang ako ang nanay nila na napakarami kong mga anak na alagain, parang gano'n. Pero ako nasisiyahan dahil kung ano naman ang ituturo sa kanila, sumusunod naman sila. Ako po ay Sister Nining Lakinta na naglilingkod dito sa Children of Light na bilang tinalaga na head sa intercessory. Ako po ay tumutulong sa pagluluto ng mga kapatid namin ng young ones. Ang una kong ginagawa sa linggo pa ng araw ay hinahanda na namin ang pagkain na iluluto. Nag-umpisa na kami ng alas 6 ng gabi hanggang sa magdamag, walang tulugan para matapos namin ang kakainin ng mga young ones. Sa pagdating naman ng umaga, ay nagsiserve naman kami din sa misa. Bilang intercessory, nag-a-assist ako sa liturgy. Ako po'y nagbabasa sa Biblia. At kami rin ay nagtuturo ng pangangaral ng salita ng Diyos sa mga kapatid namin na iba't ibang ang pinanggalingan, lalo na yung mga kapatid na walang tirahan na natutulog sa lansangan. Kaya ito po ang aming mga ginagawa na pinapasalamat namin sa Panginoon na nakapaglingkod kami sa kapwa. Isa rin na ginagawa namin upang masusunod namin yung kalooban ng Diyos. Natunguhan po ninyo ang isa sa mga gawain ng Children of Light Catholic Charismatic Community, ang feeding program po ng ating mga kapatid na mga yagit nga sa ating lipunan or Young Ones Ministry. Kung gusto po ninyo mabiyayaan, pwede din po kayong magbigay sa gawaing ito. Sabi nga po sa San Lucas 6:38, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. At ang sukat na ibigay natin sa Panginoon, yun din ang sukat na ibabalik niya sa atin. Kayo po ang magbigay, kayo po ang unang mabibiyayaan. Hindi lang po yung inyong binigyan. Mas malaki ang biyaya sa nagbigay kaysa binigyan. God bless you. There is no greater feeling in this life, a life of purpose in God's hands, a life of love to help the least of our brethren. We also invite you to feel this purpose and joy. Be a part of our evangelistic mission. Be blessed and be healed in the name of Jesus Christ. If you would like to donate and be a part of the feeding program, please call us at 733-0961. Our center is located at 851 Oroqueta Street, Santa Cruz, Manila, Philippines. You can deposit your donations through our account numbers.